Amen. Magandang umaga po. Palakpakan po natin ang buhay, mabuti at mapagmahal na Diyos. Amen? Sige, kung agree ka, pumalakpak tayo ng malakas para sa Diyos. Kasi ang Diyos natin, hindi tayo pinapabayaan. Amen? Amen. Di ba malapit na ang katapusan? Kamusta ang mga kasahuran? Meron pa bang mga budget? Di ba? Doon natin makikita ng Diyos hindi nagpapabaya. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. And also, hindi tayo nakakasakit, kaya for sure, next month ay makakapagtrabaho ka ulit at makakapasok ka. Can you hear amen? Kasi iniingatan tayo ng Diyos. Alright. So, good morning. I am Pastor Gani V and we're here to study the Word of God. Ang ating pong series ay nasa team na building a relationship that lasts. But before we start, let me give you some few reminders. As always, no? Number one po natin dyan ay please silence your phone. Can you hear amen? Amen po ba? Kung hindi naman napakahalaga ng tawag o ng text na ipapadala mo at hindi ka naman pupunta sa airport, paki-silent muna po. Can you hear amen? Amen. Also, don't forget to bring your pen and your notebook. Meron po ba? Yan, sapagkat magsusulat tayo ng mga salita ng Diyos. And we believe na pwede kang mag-take ng picture because we believe that a picture is worth 1,000 words. Amen po ba? Yung katabi mo, nagsusulat pa lang, ikaw pag pinicturean mo, nakuha mo na lahat. Can you hear amen? Amen. So use your phone for as a camera and then post it on your social media accounts. Alright? Next ay, ano po yan? Don't forget to invest and invite. So bring a family or friends sa ating church. First and foremost, mga family mo and friends mo para siyempre madaling mag-invite. Can you hear amen? And then pag nakarami ka na, then you can go to your classmates, to your neighbor, at siyempre sa kung kani-kanino pa. For you to be a channel of blessing. Amen. Amen. Also, don't forget to, what else? Watch our online worship service every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday po. Kagaya po today, it's 8 in the morning. Huwag niyo po nga kalimutan. Halimbawa, bumiyahe kayo, nasa abroad kayo, or nasa ibang lugar kayo, merong online worship service na pwede mong panoorin. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, merong online. Yan. So, pakipanood po. Please share, like, and subscribe na rin para sila rin po yung mapagpala. Amen po mga kapatid. Alright, so handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Alam kong handang-handa na kayo, kaya sabay-sabay na tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Siguro po, may mga bago po ba rito? Yeah, may mga first-timer? Wala naman. So, kaya natin to dinideklara is because we are declaring blessing in our spirit, soul, and body. Amen po mga kapatid? Kahit minsan walang laman ang pitaka mo, pero dahil na born again ka na, ang spirito mo'y buhay na, kaya napapasaya ka pa rin ng Diyos no matter what. Shout amen. Pumalakpak nga ang lahat ng na born again in the spirit. Amen? Alright, so let's begin our fourth lesson for this month. But the month of June has 5 Sundays. So ang ika-apat po ay, ang title po everybody, Resolving Conflicts, Handling Relational Quarrels wisely. Sige nga sabihin natin, resolving conflicts. Ayan. Sa Tagalog, pag-aayos ng mga gulo, gusot, o pag-aaway-away. Especially in the house of God. Amen po ba mga kapatid? Amen. Yung kinanta natin kanina, you have a family in the house of God. Totoo naman po yon. Kaya lang minsan, nakangiti siya sa'yo, pero pagtalikod, ayun na naman siya. Diba? So parang hindi nagiging maayos ang relationship because of relational quarrels or conflict. So our theme is from James chapter 4, verse 1 to 10, and we're gonna go through these verses one by one. And with this, let's move on to the other side of every relationship, which is resolving conflict. Hindi naman pagka sinabing relasyon ay laging masaya. Tama ba mga kapatid? Minsan may away, minsan may gulo, minsan na madaling maayos, minsan naman hindi na naaayos. So, dapat pag-usapan po natin ito. And
James talked about two important reasons that causes relational conflicts. And he talked about the reasons, maganda po yan, bakit nagkakaaway-away. He also talks about the remedy, yung solusyon para maayos ang gulo. Can I amen? Amen. So, let's move on and let's read James chapter 4, verse 1. What causes fight and quarrels among you? Bakit nagkakaaway-away? Don't they come from desires that battle within you? No? So sinagot din niya. Ano bang problema? Ang sabi ni Santiago, ni James, ang problema ay conflicting desires. Amen? Kapag may gusto ako at hindi mo gusto, away na. Problema na. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kagaya na lang sa loob ng church, ang gusto nila ay kulay pulang kortina, ang iba naman ay asul. Aba, nung naglinis sila, naging plug ang church. Kasi pinagpilitan nila ang kanilang kagustuhan. Can I amen? Amen. At ayaw ng Diyos yon sapagkat ang ating ginagawa ay building a relationship that lasts. Can I amen? Kung hindi mo makita ang kahinahunan at kapayapaan sa loob ng church, why come to church anyway? Can I amen? Pero dahil nasa loob ng church, ang kapayapaan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, kaya tayo ay naririto. Can I amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Conflict starts in our early days of life. Kapag baby ka pa lang, nagkakaroon na ng conflict. Alam niyo po ba na ang bata ay mahilig din makipag-argue? Amen po ba mga kapatid? Bakit? Kapag ang isang bata hindi na ibigay ang kanyang gusto, anong kanyang gagawin? Amen po mga kapatid? Hindi siya marunong magsalita, hindi siya marunong magreklamo, pero isang ngawa lang niya, he or she is getting your attention. Can I amen? There is a desire for attention. Ibig sabihin, baka nagugutom na siya o mayroon siyang dumi or whatsoever. Kaya bata pa lang tayo, mahilig na tayong makipag-argue. So the question is, what are these desires? The Bible makes it very clear here that people have basic desires that causes conflict. Alamin po natin. There are two. Next, uncontrolled desire that causes quarrel. So dalawa po yan. Tatandaan nyo po. Isulat nyo yung number 1. Everybody, what is that? Desire for material things. Ibig sabihin sa Tagalog, ang pagnanais sa mga material na bagay. Amen po mga kapatid? Sino sa inyo ang gusto ng 1,000,000 piso? Walang nagtaas, Lord. Sino sa inyo ang may gusto ng bahay at lupa at may swimming pool sa likod? Gusto nyo ng magandang sasakyan? Meron ba? Amen. Magandang trabaho? Amen. Gusto nyo ng airport? Ayate. Yeah, Lord, bigyan mo kami. Those are material things. Amen po ba? At walang tao ang tatanggi sa mga bagay na iyan kung ibibigay din naman. Can you hear amen? Amen. Pero anong naging problema? James chapter 4, verse 2. Look at this. You want something, but you don't get it. You kill and covet. Tingnan nyo, pumapatay na, nagnanasa na nang hindi naman kanya, buti pa siya may rep, ako wala. No? May sakyan siya, ako bike lang, o nagko-covet na. But you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because, bakit daw? You do not ask God. Yun ang totoo diyan. Kahit naman magsumikap kang magtrabaho, magkanda-kuba-kuba ka na, hindi naman ibibigay ng Diyos, hindi rin mapapasa iyo. Can you hear amen? Amen. Pero kung sobrang sipag mo, masipag ka rin sa gawain, at kalooban ng Diyos na ikaw ay maging milyonaryo, bakit hindi ibibigay ng Diyos? Can you hear amen? But the problem is, you don't ask God. Hindi ka humihingi sa Diyos. So what is the problem? Next, when we want to have things, it is called what? Ano yan? Materialism. No? Gusto ko nito. Bago ako mag-settle, kailangan meron ako nito. Walang masama. Tama po ba? Pero kung yun ang lagi mong tinitignan, ang kanta mo si Madonna. Mamaterial, mamaterial,
girl and boy. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So God created things to be used and to enjoy. Yun naman po dapat. Meron kang pera, meron kang bahay, meron kang sasakyan, meron kang resort. Wow, enjoy mo. Kasapagat binigay yan sa'yo ng Diyos. Amen po ba? And it is easy to fall in love with things these days because of the TV commercials. Di ba mga kapatid? Pag nakita mo sa TV, nakita mo sa internet, feeling mo totoo at maganda. Kaya nagkakaroon tayo ng desire to have. At that is the number one in your life na nagke-create ng conflict. Kasi, maganda pala yun. Bakit siya nagtagumpay? Gusto ko rin nun. Ang problema, baka hindi pa na ibibigay sa'yo, kaya nagkakaroon ng conflict. Do you get that, mga kapatid? Look at this. Sabi po ng Gallup, it is an American research-based global performance management consulting company. Wow. Ito po ay nagkakandak ng mga survey kung ano nga po bang ibig sabihin ng buhay. And they say that 60% of all marriages that ends in separation, bakit daw? Because of money problem. Tama ba mga kapatid? Kaya daw nagkakahiwalay ang mga mag-asawa, no? Ang mga sabi natin magjojowa sapagkat merong problema. Anong problema na yan? Problema sa kaperahan. Can you amen? Bakit nga ba tayo lagi nag-OT? Bakit nga ba kahit linggo hindi mo maibigay sa Diyos? Meron pang RDOT. Bakit ba naghahangad ka ng malaking sahod? May sahod ka naman na. Can you amen? Amen po ba? Kasi ang gusto mo, bago ka ikasal, ay till death do us part. Amen po ba? Kaya lang habang ikayo tumatagal sa inyong marriage at nababaon na sa utang, sana nga ang iyong sasabihin ay till death do us part. Ayan, napaghiwalay na tuloy ng utang. Debt. Are you with me mga kapatid? Kaya dapat wag mong mahalin ang pera. Ang mahalin mo ay ang Diyos na nagbibigay ng pera. Can you hear amen? Amen. Look at this. 1 Timothy, palakpakan natin ang Diyos if you want to. 1 Timothy 6:10. Napakatagal na nating verse na kabisado. Sana ilagay sa puso't isip. Everybody. For the love of money is what? The root of all kinds of evil. Amen? And some people, not us, some people craving money. Ano po yon? Human desire yon. Have wandered from the faith and pierced themselves with many kalungkutan, sorrow. Are you with me mga kapatid? Again, lagi ko sasabihin, hindi masama ang pera. Masama bang pera? Ayaw nyo ba ng pera? Gusto. Hindi masama ang pera. Sabi sa katabi, hindi masama ang pera. Anong masama? Sabi ng verse, alam nyo naman, the love of money. Amen po ba mga kapatid? Kasi kung mas mahal mo si money kesa kay Jesus, malaking problema yon. Can you say amen? Amen. Dapat love mo ang Diyos. So, huwag nating mahalin ang pera sapagkat may mga example tayo sa Bible na bumagsak na sa pera. Kagaya po nito, mga 3 tao na to. Si Gehazi. Kilala niyo po siya? Siya yung alalay ni Elijah na nung nagpagaling si Elisha, ayaw magpabayad ng lingkod ng Diyos. Pero nung ipinilit ng hari na bayaran siya, hinabol siya ni Gehazi, yung alalay. Sabi niya, nagbago na isip ng amo ko, akin na. Nasilaw siya sa pera. Sino pa? Si Ananias, ang mag-asawa na si Ananias at Sapphira. Saan sila bumagsak? Sa pira. Pira din. Amen mga kapatid? Kasi sabi nila, Lord, magbibigay kami ng pinagbentahan ng lupa namin. Pero nung nabenta na, portion na lang ang ibinigay nila. Hindi sila nagsinungaling sa tao, nagsinungaling sila sa banal na spirito. Kaya on the spot, they are drop dead. Amen mga kapatid? Patay agad. No? Who else? Kilala natin. Sino po yan? Judas. Huwag kayong lilingon kung kani-kanino. Ayan pa, tingin lang sa harap. Can I hear amen? Ano bang ginawa ni Judas? Alam natin, pinagbili niya ang Diyos. Saan? Sa 30 pirasong pilak. Siguro malaking halaga rin yon during that time. Can I hear amen? Kaya mo bang ipagpalit si Jesus sa 3 million? Ha? Hello? Ngayong linggo, kikita ka ng 3 million. Magsisimba ka o 3 million? Ayan.
Nakikita niyo po ba yung kahalagahan na ang Diyos dapat ang minamahal mo, hindi ang pera? Sapagkat yung 3 million na yan, baka pag uwi mo, na-hold up ka, wala na. Yan naman po ba? Samantalang yung may Jesus, binigyan ng 1 million, 2 million, 3 million, at ito'y pinaparami pa kasi inuna niya ang tagapagbigay ng pagpapala. Can you hear amen? Practically saying, if you could hear that. Can you hear amen? Amen. So what is the warning? Kaya nga po, pag pinahawak tayo ng responsibility, isa sa pinakamabigat na hawakan, even in the church, no? Sa mga organization, maraming bumabagsak sa pera. Lalo na pagka ikaw ay tagahawak ng pera, ingat yaman, treasurer. Dito ka masusubok. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi sa pananalapi, doon natin makikilala ang isang tao. Are you with me? Kaya naman po dito sa atin, palapakan nga po natin sapagkat we have a good management. Mahusay humawak ng pera ang ating mga kapatid na hindi naman natin pinapasahod. Kaya nakikita nyo naman po ang bunga na pupunta ang pera natin sa magandang kalalagyan. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Are you with me mga kapatid? Amen. Look at this. Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. Di ba ganun din sa politika? Hindi pwedeng dalawang dadalin mo. Isa lang. Can you hear amen? You cannot have two masters. Anong kasunod? Or be devoted to the one and despise the other. Look at the next line. Sabay-sabay. You cannot serve both God and money. Sabihin sa katabi, hindi pwede. Nasabay. Amen po mga kapatid? Hindi kaya eh. Mamimili tayo. Amen po mga kapatid? At kapag napili mo ang tunay na mahalaga, yun ang tunay na pagpapala. It is your choice. Can you hear amen? Amen. Sige, palapakan po natin ng Diyos. Next, number 2. Ano po yun? Isang problema pa. What is that? Number 2 is the desire for, everybody, pleasure. Sabi nga natin, pleasure. Amen. Ito yung kasarapan ng buhay, no? Ito yung mga nagpapagaan ng buhay natin, no? Dati aakyat ka pa ng buko, kukuha ka ng buko, pagbaba mo, tatapyasan mo, tapos babalatan mo, tapos kakayurin mo, tsaka ka makakakuha ng gata. Ngayon, pupunta ka na lang sa tindahan, pabilang Coco Mama. Andiyan po kayo mga kapatid? Sino ba naman ang aakyat? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? And yet, you don't pleasure with that, so you don't like it. James chapter 4, verse 3. Tingnan niyo po yan. When you ask, o humingi nga, you do not receive because, bakit daw? You ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasure. Gusto mo lang yung kasiyahan mo, kaya ka humihingi. Can you hear amen? I remember when we are in a job orientation, yung career orientation, ang sinabi po ng aming instructor doon, yung speaker, ay kunin mo yung trabaho na masisiyahan ka. Can you hear amen? Kasi pag masaya ka sa yung trabaho, hindi ka na magtatrabaho, kumikita ka pa. Can you hear amen? Amen po ba? Pag humingi ka sa Diyos, hingin mo yung bagay na magpapasaya rin sa Diyos. Can you hear amen? Kami po, sa totoo lang, nagsimula kami, alam ng lahat, 8 taon. Nagsimula kami sa maliit na sasakyan. Can you hear amen? Pero ang desire ng puso namin, isip namin, Lord, bigyan mo kami ng sasakyan para hindi na ako maglalakad, hindi ako mababasa, at higit sa lahat, pag may nakita kaming mga kapatiran, isasakay namin, basta kasya. Can you hear amen? Sige nga po, palapakan natin ng Diyos. Are you with me, kapatid? Eh di sabi ng Diyos, sige, para pala sa church eh. Nakukuha niyo po yung mga kapatid? Pero kung sabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng maraming truck, 10. Tapos binigyan ka ng truck, hindi ka na makapag-charge. Anong gagawin ng Diyos? Mawawala din ang mga bagay na iyan. Are you with me? Kasi mahal ka ng Diyos at gusto kang i-correct ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? They don't want you to spend on your pleasure. Bakit? Tingnan niyo po ito. Next, desire is equal to what? Pleasure. Amen po ba? Pag gusto mo, syempre, yung nasasayahan ka dyan. Tama po mga kapatid? Kayo ba'y nasisiyahan na mag-church? O yung parang sinisilaban yung puwet, ano pa naman to? Ang tagal-tagal naman, kanina pa kami rin. Hindi ka nasisiyahan.
Ibig sabihin nun. Pero kung nag enjoy ka, nag-aabang ka ng ano kayang susunod na verse, ano kayang sasabihin ni Pastor, mamaya may huddle pa kami, excited ka, and you are happy with what you're doing. Amen po ba? Why? Because it means if you want to feel good and you want to feel comfortable, syempre, ang nanaisin mo ay yung mga bagay na mapapasaya sa'yo. Can you amen? Amen po ba? Sino po sa inyo ang gusto nung yung bilog na robot na umiikot-ikot, siya na lang ang magwawalis? Gusto ko rin nun eh. Kaya napakamahal, parang nasa 20,000 ba? Magwawalis na lang ako. Are you with me, kapatid? Hindi masama ang maghahangad ng mga bagay, pero nakabili kang robot na yon, pero ang kinakain mo naman ay dildil ng asin na lang. Sabi mo, mga anak, magtiis tayo. Hindi rin naman maganda. Nakukuha niyo po yung mga kapatid? Amen. Look at this. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Command those who are rich, mga mayayaman. Taas ang kamay ng mga mayayaman. Kanina, kinantay nyo lang And now, let the poor say, I am rich. Kasi iniisip ng iba, pag mayaman, pera. Manghihingi na naman yan, manghihingi. Sinong mga mayayaman? Kay Kristo. Yan, taas ang kamay. Amen. Sige, hallelujah. Palapakan natin ang Diyos. If you throw the right question, you get the right answer talaga. Amen, mga kapatid? Amen. No? Sabi dito sa mga mayayaman, command those who are rich in this present world not to be arrogant. Huwag magyayabang. Nor put their hope in wealth. Huwag magtitiwala sa kayamanan at pera. Can you hear amen? Kahit na napakayaman mo dito sa San Luis, San Jose, kung kinuha naman ng Diyos ang buhay mo, may madadala ka ba? Wala po. Malinaw yon. Which is so uncertain. But to put their hope in, kanino daw kayo magtitiwala? Put your hope in God who richly provides us with ano daw? Everything for our enjoyment. Pag ang Diyos ang nagbigay ng pagpapala, sisiguraduhin din niya na ang mga anak niya ay tunay na magiging masaya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Kaya mapagkukumpara mo, kahit post ka ng post sa Facebook, ang dami kong pera, ang dami kong sasakyan. Pag uwi niyan, maglalakad. Or pag tulog niya sa paano ko babayaran? Hindi masaya, hindi nag-i-enjoy. Pero ang anak ng Diyos, binigyan ng pagpapala, nag-i-enjoy kasi galing sa tunay at mapagmahal na Diyos. Shout amen. Are you with me, mga kapatid? Nag-provide na ang Diyos ng lahat ng pangangailangan natin. Ang problema lang, hindi mo makita ng iyong mga mata. Kaya amen? Amen po ba? Kaya ang iba, ang goal nila, yayaman ako, magpapayaman ako. Kasi si Lord parang tinitipid ako Hindi totoo yan. Ibinigay na ng Diyos during the creation ang lahat ng kailangan ng tao. Ikaw lang talaga ang mapili. Kaya amen? 2 Timothy chapter 4 verse 10, letter A. Look at this. Si Demas fell in love with this present world and has what? Deserted me. Iniwan niya si Pablo going off to Thessalonica. No? Si Demas po, napamahal sa mundo, nagmi-ministry sila ni Pablo, at nung sabi niya, magtatrabaho na lang ako, walang kita dyan sa ministry, iniwan niya si Pablo. Kumbaga, nag-abroad siya, nag-ibang bayan siya. Now, sasabihin ko sa inyo, hindi masama ang mag-abroad. Can you hear amen? Sapagkat ako po'y ex-abroad from Saudi Arabia for 2 years, may ministry sa Saudi, kagaya po ng OCW MMI. Can you hear amen? So pagpunta mo ron, pwede ka pa rin maglingkod habang nagtatrabaho ka. Now, ang problema ay ito, kung mas mahal mo na ang trabaho mo at hindi mo na mahal ang gawain at si Lord. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya sabi ng iba, Lord, gusto kong mag-abroad. Ayusin mo ang prayer mo. Sabi mo, Lord, gusto kong mag-abroad kasi kahit nandun naman ako, Lord, di ba, may ministry. Maglilingkod ako doon. Mas masipag ako ron. Are you with me, kapatid? And mind telling you this, kapag yan ang desire ng puso mo, gusto ng Diyos na umangat ang pamilya mo, gusto ng Diyos na lumaki ang kita mo, ibibigay ng Diyos kung ito'y tunay. You don't have the wrong motives. Can I hear amen? Amen. Kasi ang maraming tao, pagka nakita nila na feel good, no? Nakita nila na, magandang buhay nito, nagde-desire din tayo. Hindi mo lang kino-consider yung kanyang pinagdaanan. Can you hear amen? You look at the influencers, you look at the people who are successful, sabi nila, gusto kong maging ganyan.
Pero pag pinakita niya yung dinaanan niya bago siya maging ganyan, baka ayaw nyo na. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kasi katakot-takot na hirap, katakot-takot na luha, pagod, puyat, problema bago niya marating iyon. Yan ang totoo. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya dapat ang desire mo, ibigay mo sa Diyos, Lord, ano ba ang dapat? Ano bang maganda para mapapurihan kita? Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. For married couples, sa mga may asawa na, taas ang kamay, para po sa inyo ito. Bakit kaya ang mga tao po ay nag-aaway-away, ang mag-asawa, patungkol po sa sex in marriage? Totoo ba yun mga kapatid? Amen po ba? Lalo sa mga bata-bata pa, di ba? Bakit po kaya? Because the desire for pleasure is so strong. Napakalakas po ng tawag ng laman. Can you hear amen? And when you are dissatisfied, nagkakaroon po ito ng pag-aaway-away, nagbi-build up po yan. Kaya kapag naghigaan sila, back to back. Ayan po mga kapatid, magkatalikod na. Hindi na magkaharap. Kasi magkaaway na. Can you hear amen? And naalala ko ngayon isang quote, sabi, marriage is the only war where you sleep with your enemy. No? Magkaaway kayo, pero magkasama kayo sa isang higaan. Can you hear amen? Look at this. Sa book po ni Willard Harley Jr. with the title, His Needs and Her Needs. No? Sana kayo, kakabasa nyo ng YouTube ng itong hanapin ninyong libro. His Needs or Her Needs. Ano po ang number 1 na kailangan ng lalaki? Yung nasa baba. What is that? Sexual responsiveness. Can I hear amen? Amen po ba? Yun ay sa mga lalaki. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya pag mag-aasawa ka, ilagay mo sa isip mo yon. Sa mga may asawa, hindi po manyakis ang mga asawa nyo. Can I hear amen? It is the desire, number 1, para sa mga kalalakihan. And if you don't satisfy that, there is a conflict. Do you get that mga kapatid? Amen po ba? Ginawa ng Diyos talaga ang mga kalalakihan na ganyan. Anong sabi ng Diyos? Sige, humayo kayo at magpakarami. Yun na nga yun. Can I hear amen? Amen po ba? Are you with me? Hindi namin kasalanan. Hindi rin naman kasalanan ng Diyos. Pero yun ang pagkakalikha sa amin. Can I hear amen? But for women, ano ang kailangan niya? Number 1, what is that? Affection, love. Can I hear amen? Totoo ba yan mga kababaihan? Basta mahal niya kasi ako eh. Kahit na wala kaming makain, mahal niya ako. Kaya binigay ko na ang buong buhay ko. Are you with me, mga kapatid? Because that is true. Amen po ba? Ang mga kababaihan, hindi naman number 1 sa kanila ang sex kagaya ng lalaki. But if you neglect it, it is also a problem. Can you hear amen? Amen po ba? So, ang mga Christian parents, kayo po yon, naging anak na kayo ng Diyos, Kristiyano na kayo, you should build on this principle. Because everything begins at home. O anak, dapat ang makukuha mo ay Christian, dapat ganito kayo, kahit walang pera, wag mag-aaway, etc. O ano ba, nagtatabi pa ba kayo, magkausap pa ba kayo, nagkumakain pa ba kayo ng sabay, in everything. Can I hear amen? Because everything begins at Christian home. Can I hear amen? Kasi pag Christian yung bahay, mapapansin nyo naman there is peace. Tama po ba? Sabay-sabay nagpupunta sa church, and your community, your church is also at peace. Lahat po ay masaya. Kaya amen? Kaya palapakan natin ang Diyos. Pero pag may problema, may pamilya dito na problemado at pumunta sa church, alam mo kasi ito Ayan, nadamay na, pati yung wala namang problema. Are you with me, mga patid? Amen. Hallelujah. Ba't po kayo tumatawa? James made a powerful conclusion in this segment, calling both uncontrolled desire for material things. No? Dapat yung material na bagay, ilagay mo na sa isip mo. Wala kang madadala ni kusing. Tama, mga kapatid? And what else? Pleasure. Kahit man maarok mo na ang pinakamataas na achievement, maghahanap ka pa rin. Can you hear amen? So what do you need? Contentment. Can you hear amen? Or what you will become. Look at this. James chapter 4 verse 4. Unfaithful people. Hindi nagiging tapat. Bakit? Sobrang naghahangad ng maraming bagay. Don't you know that to be with the world's friend means to be God's enemy? Amen po ba? Gusto niyo po ba na maging kaaway kayo ng Diyos? Hello, ayaw natin. Tama po ba mga kapatid?
kung tayo'y hindi tapat sa Diyos, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Anumang bagay na makakapagpalayo sa iyo sa Diyos, galit ang Diyos doon. Can you hear amen? Kaya nga po, particularly in the book of New Testament, ang mga usapin patungkol sa kaperahan ay marami po talaga. Bakit? Magandang pera, pero pag ginamit ito ni Satanas, pwede kanyang hatakin. 1 Timothy 6:10. Can you hear amen? Papalayo sa Diyos na buhay. Kaya sabihin sa katabi, mahalin mo ang Diyos na nagbibigay ng pera. Huwag ang pera. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Question, does your desire, everybody, does your desire, ano sabi? Enjoyment or pleasure glorify God? Sa Tagalog, yung bang yung ikinasisiya, ang yung bang tinatangkilik, nag-glorify si Lord? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Yung iba, nagkaaso lang ng kung ano, Shih Tzu o kaya pusang Siberian. Hindi na nakapag-church. Bakit hindi po kayo mag-church? Nanganak po kasi yung aso namin. Nanganak yung pusa. Baka mapabayaan. Millions. Thousands. Nandiyan po kayo mga patid. Nagtatanong lang naman si Lord. Yung bang yung ikinakasiya, nag-glorify si Lord? Kasi kung yun na lang ang yung kasiyahan at hindi ng Diyos, God is a jealous God. Can you hear amen? Magtatampo siya. Holy jealousy. Ba't siyang gusto mo? Dapat ako. Kasi ako ang nagbigay niyan sa iyo. Can you hear amen? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Kung hindi nag-glorify si Lord, i-triple check mo yan, kapatid. Can you hear amen? So let's move on to the remedy. Are you ready? Yun yung problema. Material things, pleasure, ito po ang solusyon. There are 3 things. How can we handle relational quarrels wisely? So matalino pong pag-deal ito. Number 1, everybody, submit your desires to God. Do you believe that? Does it sound churchy? Kasi nasa church tayo, kaya dapat si Lord eh. Brothers and sisters, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay matandang Diyos na. Can you hear amen? Thousands of years na siyang nabuhay. Tayo, 80, 90 pa lang. Nakakita na ng Diyos sa loob ng mahabang panahon ang ugali ng tao. Anak, pag hindi ka nag-submit sa akin, kawawa ka. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Yun ang Diyos natin. Baka sabihin mo kasi nagbabaka sakali lang siya. No. If you submit your desires to God, magiging maayos ang buhay natin. Amen po mga kapatid. Look at this. James chapter 4, verse 5 to 7. Sa mga nakakita, please read with me, everybody. Or, do you think Scripture says, without reason, that the Spirit He caused to live in us envies intensely? No? Yung bang banal na Espiritu na binigay sa atin ay ibinigay para tayo ay maging mainggitin sa kapwa natin. Anong sagot natin, John? Hindi po. Ano ang ibinigay sa atin na Espiritu? Verse 6, but He gives us more grace. That is why the Scripture says, everybody, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Amen po mga kapatid? Mayabang ka, pinagmamalaki mo kung anong narating mo, kung anong meron ka, He will oppose you. Amen po mga kapatid? God will oppose you. Pero meron ka baliktaran, mabait ang Diyos natin eh. But He gives grace to the humble. Sabi sa katabi, be humble. Amen po mga kapatid? How do we do that? Verse 7, everybody, submit, be humble yourselves, then kanino? So God. No? Paano po yun? Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. And what will happen? Resist the devil and he will flee from you. Can you hear amen? Sino ba nagpapahirap sa ating buhay? Si Satanas? Tama po mga kapatid? Hindi ang Diyos, kaya wag mong sisisihin ng Diyos. Lord, kung nandiyan ka sana, hindi sana nawala ang trabaho ko. No. Hindi kalooban ng Diyos na mawalan ka ng trabaho. Si Satanas ang may problema. Can you hear amen? Siyang nagbigay sa iyo ng problema. So if you resist the devil, mawawala din ang problema. Amen mga kapatid? Submit yourself to God. Look at this. Pakibasa natin. James clearly states a while ago that a quarrel happens with other people because you have quarrel on the, saan daw? Inside. Sabi nga natin, inside.
You don't get along with other people because you've got, ano daw yon, inward war within yourself. Ikaw nga mismo, hindi mo alam kung anong gusto mo eh. Tama ba? Ikaw nga mismo, hindi mo alam kung ano talagang magpapasaya sa iyo. Amen po mga kapatid? Kaya naman paglabas mo sa community, sa church, sa government, so nagkakaroon na ng conflict. At tinukoy ito ni James. Ang tunay na problema, hindi yung panlabas. Tama po mga kapatid? Kasi pag tinignan mo, ang saya-saya naman niya. Ang lusog-lusog naman niya. Ang dami naman niyang narating. Ang dami niyang ari-arian. Bigla na lang, nagpakamatay. Are you with me mga kapatid? Yung pala, sa loob niya, bigat na bigat na bigat na siya. Are you with me mga kapatid? Amen. So, ang tanong ay ito, who is in charge of your life? Sino po ba ang nasusunod sa inyong buhay? Siyempre, nung hindi ka pa Christian, hindi ka pa nakaka-attend sa church na ito, sarili mo. Tama po mga kapatid? Pero tinawag natin kasi siyang Lord. Look at this. Lord. So, sinong dapat masunod? Tayo pa rin ba o yung Panginoon? Tama ba? O, babalik ko na naman ulit. Kapag may kailangan ka, Panginoon ang tawag mo. Pero pag pinapaglingkod ka na ng Diyos, ayaw mo na kasi ang gusto mo lang pengi noon. Can you hear amen? Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So who is in charge of your life? Ang dapat na sagot mo dyan, alam mo. Sino po ba? Sagutin po natin. Dapat ang Diyos sapagkat siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Do you agree with that? If you don't agree with that, ang matandang Diyos na pinaglilingkuran natin, alam niya na ang mangyayari sa iyo. Amen po mga kapatid. So, next, how can we stop quarreling? No? Paano natin matitigil ang pag-aaway-away? Gusto niyo po bang matigil? Amen. Colossians chapter 3, verse 15. Everybody, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Amen po ba? Dahil kay Kristo, tinawag tayo para maligtas at tinawag tayo para sa kapayapaan. Tama po mga kapatid? Kasi kung away-away lang din ang gusto ng Diyos, bakit pa siya bumaba rito sa lupa? Can I hear amen? Kaya mo silang mag-ubusan at mag-away-away. This verse tells us that only the peace of Christ can resolve every conflict in our lives. Can I hear amen? Yung kapayapaan ni Kristo na binibigay niya sa atin, yun ang tunay na makakapagbigay sa atin ng kapayapaan. Do you agree with me mga kapatid? Tingnan niyo po ito, Matthew 23 verse 12. But those who exalt themselves will be humbled. Ang nagtataas sa kanyang sarili ay Those who exalt themselves will be humbled, ibababa. Ang nagtataas sa kanyang sarili, ibababa. Look at the contrast. But those who humble themselves will be exalted. Amen po mga kapatid? Gusto mo bang itaas ka ng Diyos? Magpakumbaba tayo sa Diyos. Can I hear amen? Well, in this life, it is hard for us to display humility. Talagang mahirap magpakumbaba. Tama mga kapatid? Tingnan mo ang katabi mo. Yan, madali bang magpakumbaba? O sige na, ikaw na ang maupo. Kanina ka pa eh. Are you with me mga kapatid? Kaya nga, I'll tell you, this is the strength of a small church. Kasi lahat nakakaupo. Tama mga kapatid? When you go to stadium, you go to big churches, sometimes they lack chairs, di ba? There are bleachers na nga lang kalimitan. No? Pero some also provide for their needs. Now, ang sinasabi ko po, mahirap magpakumbaba, lalo na kapag nasa labas ka ng church. Can I hear amen? Amen po ba? Sa mga drivers, sino po nagdadrive sa inyo? Isa sa pinaka-ayaw ng isang driver ay yung nasisingitan siya at kapag may parking, inuunahan siya, samantalang siyang nauna. Can I hear amen? Amen po ba? Ako, kahit pastor minsan, ano po naman to? Diba? Gutom na kami eh. Kanina pa ako, ikot ng ikot dito, uunahan nyo lang kami. Are you with me, kapatid? And if you are not Christian, talagang may maririnig eh. Tama ba, mga kapatid? Na hindi maganda. Kaya sabihin sa katabi, pasalamat sila. Sabihin mo sa katabi mo, pasalamat sila. Christian na ako. Amen po, mga kapatid? Kasi kung hindi ako Christian, hindi ko talaga mapipigil kung anong sasabihin ko.
Are you with me, kapatid? So, madali mong i-apply ito kung alam mo na ang Diyos ay nasa iyo at nagpapakumbaba ka. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Next, number 2. What is this? Resist the devil's desire. Sabi nga natin, resist. Yan, tanggihan mo yung gusto ng demonyo, alok ng demonyo. Unang-una dyan, syempre, pera. James chapter 4, verse 7, letter B, sabi dyan, sa naka-highlight, resist the devil. Ano mangyayari? And he will flee from you. Amen po mga kapatid? Amen. Kapag tinanggihan mo si Satanas, siya ay aalis sa atin. Next, sabi dyan, life is a battle between ano daw? Good and evil. Can you hear amen? Ang buhay natin, dalawa lang naman naglalaban diyan. Mabuti at masama. Tama po ba? Kaya nga, naalala ko, sabi ni Pablo, daigin mo ng mabuti ang masama sapagkat napakaraming masama sa mundo. Tama po mga kapatid? Amen po ba? Sobrang bait mo, aabusuin ka, sobrang mapagbigay ka, uubusin ka. Andiyan po pa yung mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos, daigin mo ng mabuti ang masama. Pag minura ka, anong sabi ng Diyos? Bless them. Pray for them. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi yun ang gusto ng Diyos. And in this life, it is a battle between good and evil. James is simply giving us imperative. Ang sabi niya, resist the devil. Sabihin sa katabi, resist the devil. Tanggihan natin ang demonyo, ang kasamaan. Can you hear amen? Amen, amen po mga kapatid. Sabihin niyo mga kagustuhan niya. Ngayon, linggo, ano bang gusto ng demonyo? Mag-mall ka na lang. Punta tayo sa staycation, ha? Oh, wag ka na muna mag-church. Hello, nandiyan ba kayo? And if you give into that, malaki po ang problema. Are you with me, kapatid? Can you read this? Next, the devil's pleasure has only, temporary effect. Totoo po ba yan? Pag binigyan ka ng blessing ng demonyo, ha? Temporary lang yon, hindi magtatagal. Tama po mga kapatid? Sin brings pleasure. Sabi nga nila, masarap daw eka ang bawal. So, bawal. Pero, masarap eh. Amen po ba? Higit sa lahat, ang kasalanan ay magastos. Tama po mga kapatid? Amen po ba? Mag-beer house ka, magpunta ka sa kung saan-saan. Magastos po yan. But it is only for a short time. Hebrews chapter 11 verse 25. Sino yan? Si Moses. Choose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasure of sin. For short time. No? Naririnig natin yung word na yon. For a short time lang. Can you hear amen mga kapatid? Then anyone who will try to stop you from enjoying sin is calling for a quarrel. Sinabi niya, magsimba ka muna bago ka pumunta dyan. Sabi niya, ba't ka ba nangingialam sa akin? Buhay ko ito. Amen mga kapatid? Kaya nagkakaroon na ng quarrel simply because you lack submission or humility to one another. So, the truth is, tingnan niyo po ito. Next, resist the devil and ano mangyari? He will flee from you. Very simple. Kaya si Satanas, laging nandyan sa'yo, bumubulong-bulong, kinukulit ka, hindi mo kasi siya tinatanggihan. Hindi mo kasi siya pinapalayas. Can I hear amen? There's a simple truth. Sabi diyan, resist the devil and he will flee from you. Sabi mo kay Satanas, layas! Umalis ka dito. Amen po ba, kapatid? Amen po ba? Amen. Tanong, kapag binitiwan mo ba ang apple, babagsak ito o hindi? Kunyari may hawak ka, ayan. Babagsak po, hindi? Babagsak. Imposible na hindi po ito babagsak. Ganon din po sa demonyo. Pag pinalayo mo ang demonyo, lalayo siya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So, pag malayo ang demonyo, hindi ka makakagawa ng masama at wala ng away at gulo sa buhay mo at sa iyong kapwa. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Amen po mga kapatid. So, since you are a very good student, pakibasa po natin ito sa nakakita. St. James, everybody, St. James enters an earnest and simple protest against the weak plea that temptations are irresistible. To maintain that is to assert that the evil one has more will and power to destroy mankind than God has to save them. Every Christian is endowed with sufficient
power to withstand Satan. Only if we have the will to withstand Satan because we have the power to call for God's assistance. Amen po mga kapatid? Hindi totoo na makapangyarihan ng demonyo sa buhay mo. We have verses with that. Hindi ka nga makanti ni Satanas kasi kay Kristo, dahil kay Kristo. Amen? Pero sinasabi mo, hindi ko kaya, natanggihan siya. Well, hindi po totoo yan. Ang totoo, hindi ka humihingi ng tulong sa Diyos. Amen? Amen po ba? Look at this. 2 Corinthians 2:11. So that Satan will not outsmart us. Hindi niya tayo mautakan, for we are very familiar with his evil scheme. Alam mo ng taktika niyan linggo. Paggising mo ng umaga, iinisin ka ni Satanas. Tama ba mga kapatid? Hanggang sa magalit ka na. Asan yung damit ko rito? Sinuot na. Ba't niya sinuot? Patay na. Diba? Paglabas mo ng bahay, natalsikan ka ng tubig. Hindi na ako magcha-church. Nandiyan mga kapatid. At kung kayo may nakaalis na habang nasa daan, nag-aaway. Ba't kasi ang bagal mo? Bakit ba? Ang dami kong dala. Andiyan po pa yung mga kapatid. Are you with me? Are you familiar with that? Pero sana habang nag-aaway, tuloy pa rin sa church. Kasi alam mo na, inuutakan tayo ni Satanas Are you with me mga kapatid? Amen. If you are not familiar with that, mauutakan ka talaga. Tandaan, hindi tutuksuhin ni Satanas yung kanya na. Tama ba mga kapatid? Tutuksuhin niya siyempre yung mga masisipag, yung mga gagamitin, yung mga tutugtog, yung mga mananalangin. Kasi pag sabi na natin yung word na nabwisit yan, nasira ang wisyo niyan, hindi na yan makaka-perform ng maayos. Can you hear amen? Kaya sabihin sa katabi, bantayan mo ang iyong sarili. At maglingkod ka pa rin sa Diyos, sapagkat mahal at iniingatan tayo ng Diyos. Shout amen. Buti na lang, mas mautak ang Diyos natin. Amen po mga kapatid? Pag may problema, kayo po ba nagpe-pray bago umalis ng bahay? Ayan, very good po yan. Pray, humingi ng gabay sa Diyos. Amen? Amen. Next, number 3. Dito po tayo magtatapos. What is that? Build up spiritual desires. Yan. Sabihin nga natin, build up spiritual desires. No? Mag-impok ka ng mga bagay na makalangit. Amen po mga kapatid? Ang pagbabasa po mo ng Biblia, nagugustuhan nyo na. Amen? Pag inasign ba kayo sa journal, hindi na kayo kakabahan. Amen mga kapatid? Pag pinag-pray ba kayo, sige ako na magpe-pray. Amen mga kapatid? Amen. If you do that, you are building up spiritual desires. James chapter 4, verse 8, letter A. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Isa lang ibig sabihin yan. Kung malapit ka sa Diyos, ano pa nga ang magiging puso mo? Amen mga kapatid? E di mabait ka rin. Tama mga kapatid? Mabuti rin ang iyong iniisip at mga bagay na spiritual. Can you hear amen? Pag malapit ka sa tubig, sa poso, hindi imposible na hindi ka mababasa. Tama mga kapatid? Kasi nandyan ang Diyos sa iyo, kaya kanyang hawaan ng kabanalan ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Bakit po? Look at this. Because unspiritual people are, quarrelsome. Totoo ba ito? Yung mga palaawaya, yun yung mga tao na walang Kristo sa puso. Yan mga kapatid? Yan po ba? Unspiritual. Hindi nila kilala ang Diyos. Minsan napapasubo tayo, pero next time na mangyari yon, hindi mo na uulitin. Tama mga kapatid? Amen po ba? So, God don't want us to be unspiritual or we engage in conflict. So, we need to build up on this. And James said, come near to God. Sabi nga natin, come near to God. So, papaano natin gagawin ito? Next, mabilis lang. Building up spiritual desires means, letter A, everybody, we are living an aggressive prayer life. Amen po ba? Ikaw ba'y lagi nagpe-pray? Corny mag-pray Ang tagal mag-pray. If you don't do that, matatakasan ka ng demonyo at iinisin ka niya. Amen? James chapter 4 verse 8, letter A. Come near to God and He will come near to you. Next, letter B. What else? We are living in progressive, clean life. Amen po ba? Gusto niyo ba na kayo laging malinis?
O gusto niyo puro sipon, puro pawis, no? Puro libag. Are you with me, mga kapatid? Ayaw namin yan. Yung iba pa nga, naglo-lotion pa, nagpupulbos. Amen po ba? So, ganun din sa ating spiritual na buhay. Live in a progressive, clean life. Bakit progressive? Hindi ka naman laging malinis. Tama po, mga kapatid? Pero kung araw-araw ka magpapalinis sa Diyos, magiging malinis ka. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. James chapter 4, letter B. Anong sabi diyan? Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Dalawa pong ginamit. Yung hands represents your conduct, yung mga ginagawa mo. What people see. Yung heart mo naman represents your character. Sabihin nga natin character. Kung sino ka. Mabait ka sa church, pag nakita ka sa labas, mabait ka pa nga ba? Amen po ba? Ito naman ang nakikita ng Diyos sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba? Pwede mong pikein ang tao, pero hindi mo mapipike ang Diyos. Kaya tinitingnan niya ang puso natin. Shout amen. Kaya palapakan natin ang Diyos. Pakibasa po natin ito. Mabilis na lang po. Read, everybody. James finally ends up this argument by nailing the last nail of the coffin. No? Ipinako na niya ang huling pako doon sa ataol para matulukan na ito. The power of Satan has its limit, and we have the power to limit him. This is none other than, ano po yun? Lakasan. Humility. Isa pa nga po. Humility. Isa pa po. Humility. Amen po mga kapatid? Kung gusto mo na magtagumpay kay Satanas at ibinakon mo na siya ng tuluyan sa dagat-dagatang apoy, brothers and sisters, isa na lang ang kailangan mo. Ang isang pako ng kababaang loob. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? James chapter 4, verse 9 to 10. Last 3 verses. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Verse 10, everybody, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Amen po ba? May pangako ang Diyos. Oo, mahirap magpakumbaba, pero kung magpapakumbaba tayo, anong pangako niya? He will lift you up. Amen po ba mga kapatid? So question is, why humility? Pastor, bakit pagpapakumbaba ang dapat nating gawin? Amen po ba? Sapagkat kung nagpapakumbaba ka, maganda ang tingin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen po mga kapatid? Pag hindi ka nagpapakumbaba, hindi ka naman hihingi ng tulong sa Diyos eh. Tama mga kapatid? Kaya yung mga tao na ayaw mag-church, kasi ayaw nila ng tulong ng Diyos. Kaya ko na, okay na ako. Can you hear amen? But if you humble yourself, aaminin mo, Lord, pag wala ka, kulang ako. Amen po ba? And if you have humility, lahat ng gulo ay maaayos kasi kasama mo ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen po mga kapatid? Last 2 verses, 2 Chronicles 20:15, Jahaziel said, pay attention to me, everyone from Judah, everyone living in Jerusalem, and King Jehoshaphat. This is what the Lord say to you. Sinasabi rin sa atin, don't be frightened or terrified by this large crowd. The battle isn't yours. It is God. Amen mga kapatid? Kung minsan may mga battle ka sa buhay mo na hindi mo na kaya, brothers and sisters, hindi mo na laban yan. Ang laban na yan ay kung kasama mo ang Diyos sa iyong team. Can you hear amen? Sapagkat pagkasama mo ang Diyos, the battle isn't yours anymore. The battle belongs to the Lord. At ipapanalo niya ang laban na yan para sa iyo. Shout amen. Amen po mga kapatid? I've been desiring yung sasakyan na nakalagay sa likod, Conquest, pero papalitan ko yun ng Conqueror. At lalagay ko, I am more than conqueror. You know why? Because we are more than conqueror. Daig mo pa ang mananagumpay. Sabihin niyo sa akin kung bakit. Si Jesus ang napako sa krus, pero ikaw ang nakinabang. Si Jesus ang lumaban kay Satanas, pero ang tagumpay, tayo ang tumanggap. Amen mga kapatid? Kaya kung anak ka ng Diyos, isa ka na rin sa matagumpay sa mata ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Last verse, everybody. Romans 12:19, sabay-sabay, malakas. Never take revenge, my friends, but instead, let God's anger do it. For the scripture says, anong sabi ng Diyos? I will take revenge. I will pay back, says the Lord. Amen mga kapatid? Hindi ka api-apihan. Sabi sa katabi, hindi ka api-apihan.
kakampi mo ang Diyos. Amen po ba? At kung ikaw man ay minaltrato, ikaw man ay minaliit, sabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa iyo. Amen po mga kapatid. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Ipagtatanggol tayo ng Diyos. Amen po mga kapatid? Amen. If you're right with God, you'll be right with people. Therefore, you can resolve any conflicts. Amen po ba? Kasi hindi ikaw ang nag-aayos, kundi ang Diyos na nasa atin. Amen? Palapakan natin ang Diyos. May natutunan po ba kayo? Amen. So what is our Macarius challenge, everybody? Submit to God to resolve your conflict. Isa pa nga po, submit to God to resolve your conflicts. Amen po ba? Sige, tayo po tayo. Meron ka bang mga kagalit? Meron ka bang mga away na hindi matapos-tapos? Pinipilit mo naman pero hindi mo ma-achieve. Brothers and sisters, may kulang. Submit to God. Amen ang patid? Tumawag ka sa Diyos, magpakumbaba ka sa Diyos, at itataas ka ng Diyos. Amen mga kapatid? Hindi ka api-apihan. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Amen? Let us pray. Father God, we are so thankful for this morning that you have given us another opportunity to hear your word, to bless us more than anything in this world. Sapagkat ang kayamanan na aming natanggap ay hindi nawawala at nauubos. Ito ang iyong salita, Panginoon. And Lord, today you have teach us how to be humble. You teach us the word humility. Panginoon, salamat po. Sapagkat hindi namin kaya kung kami lang eh. Pero dahil nagsasubmit kami sa iyo, sumusunod kami sa nais mo, nagpupursige kami kahit hirap kami. Lord, you know our hearts. You know the desire of our hearts. Na habang nabubuhay kami, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Kahit sugatan ng aming puso, ang kagandahan nito, nakatingin ka sa puso na yan, Panginoon. Kaya naman, Ama, salamat po sapagkat tunay po na ikaw ang aming tagapagtanggol. Lord, pinapatawad na namin ang mga nakasakit sa amin. Pinapalaya na namin ang sinumang mga kagalit namin. Sapagkat alam namin, O Diyos, na pinalaya mo na rin kami. Lord, salamat po sapagkat alam namin ang buhay namin ay magiging maayos. Even our service to you in this church will become lasting, magtatagal, sapagkat wala kaming kagalit. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol at maingat na binabalik ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat. In Jesus' name, at lahat ng mahal ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos. What is our Macarius challenge? Malakas. Submit to God to resolve your conflicts. To God be all the glory. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you blessed? Super. So kung kayo po'y na-bless, i-bless naman po natin ang gawain ng Diyos through our gift.